Ikalabing-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay ng ating bida. Na pinaghandaan ng pagkain ng kanyang ina si Jinho na sinasabi nito na sinigurado daw niyang pinuno niya ito ng pagkaing magiging magaan sa tiyan niya. Kumain daw siya ng mabuti sa tanghalian at nang maging maayos daw siya. Natumugo ng ating bida na sinabi sa kanyang ina na salamat daw. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kapatid niyang babae na siguraduhin daw niyang hindi siya gagawa ng kahit anong hangal na pagkakamali sa pagsusulit. Natumingin ang kanyang ina sa kanya na sinabihan nito na wag mong batiin ang kuya niya. Dahil baka daw malasin siya. Na sinabi naman ng kanyang ama na nga pala, sigurado daw ba siyang ayaw niyang ihatid niya siya. Natumugo ng ating bida na malapit lang daw naman itong high school niya. Kaya okay lang. Makikita ang langit na sinabi na niya na aalis na daw siya. At pagkatapos ay makikita ang paaralan na napakaraming estudyanteng kukuha ng exam na makikita ang paradahan ng bisikleta. Na ang ating bida ay nakatingin sa mga ibang estudyante na pinagpapawisan. Na makikita ang kanyang muka na napahinga ng malalim na sinabi niya na teka lang, bakit daw siya ay kinakabahan. Makikita ang pasilyo ng paaralan. Na sinasabi ng gurong ito na pwepwersahin daw nila silang umalis kung tumunog daw ang telepono nila. At itaas na lang daw ang kamay sa mga pagkakataong kinakailangan. Na makikita ang ating bida na sinabi pa ng guro na pwede na daw silang magsimula. At pinagmasdan ng ating bida ang sasagutan niyang test paper. Na nakangiti siyang sinabi sa sarili na siguro daw ay kinakabahan siya. Pero nakakatawa daw na kinakabahan siya dahil sa ganitong bagay. Napumikit ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na okay. Simulan na daw niyang mag-focus. At ipapakita daw niya sa kanila ang kanyang pinakamahusay. Na makikita ang libro na sinabi pa niya na ang unnamed art na tinawag din na The Key of Asura. Na makikita si Red Demon na sinabi pa sa kwento na ang Key ng Asura ay ang kinang gumagamit at pinakikinabangan ang kanilang pisikal na kakayahan. Ito daw ang sining na naging posible para kay Gang Jinho na maging pulang demonyong master noong nakaraan sa Zongyuan. At bukod pa daw rito, sa tulong ng pagpapalakas ng Ki ng Asura, nagkakaroon daw ng mas mataas na kakayahan ang utak ng gumagamit, kaya mas nakakayanang mag-focus ng higit kaysa sa normal. Sa punto na mas mabilis daw ang pag-unawa ng gumagamit sa oras. Sinabi pa ng ating bida sa isip habang nakatingin sa test paper na tatapusin daw niya to sa loob ng 5 minuto. Mabilis lumipas ang oras na makikita ang school. Na lumabas na ang mga estudyante na kumuha ng exam na ang iba ay masaya at ang iba naman ay umiiyak. Na sinasabi pa na mukhang kailangan daw niyang muling maghanda para sa susunod na taon. Na sinabi naman ng isa na mukhang patay na daw siya ngayon. Pero sigurado alam daw naman niya ang tanong na yon. Lumabas na ang ating bida na sinasabi sa isip na tapos na. Isa daw itong karanasang ayaw na daw niyang pagdaanan muli. Na makikita ang isang ito na umiyak din na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kahit papaano, mukhang hindi na daw niya kailangang gawin ito muli sa susunod na 1 taon. Nakasakay na ang ating bida sa bisikleta na sinabi pa niya sa isip na iniisip daw niya kung ano kaya ang ginawa ng ibang mga kasama. Dahil tapos na ang lahat, baka dapat daw niyang yayain si Yumin at mag-hangout sila. Makikita ang gulong ng bisikleta na mabilis na tumatakbo. Na makikita ang ating bida na relax lang habang nakasakay sa bisikleta. Nang biglang napatingin siya sa kanyang gilid. At isang anino ng tao ang kanyang nakita sa eskinita. Na ito ay unti-unting nawawala. Na seryosong pinagmamasdan ng ating bida. Na siya ay nagpatuloy na sa pagbebisikleta sa daang ito. At makikita ang lalaki na nakaupo sa upuan na nagpapakain ng mga ibon. Na tumingin sa kanya ang mga kalapati. Na biglang nagsiliparan ito nang lumapit ang ating bida na sinabi sa lalaki na ano daw ang kailangan niya sa kanya. Na sinabi pa niya habang makikita ang muka nito na tapos na rin daw naman siya sa mga gawaing eskwela niya. Haharapin na daw niya siya ngayon. Natumugon ito na maang-maangan pa nitong sinabi sa ating bida na ano daw ang kanyang pinagsasabi. Inihanda ng ating bida ang kanyang paa na sinabi pa niya na siya daw ay nakukunwaring hindi alam. Na binigyan ng isang malakas na sipa ang lalaki ng ating bida habang nakaupo. Na makikita ang muka nito habang tatama na sa kanya ang sipa ng ating bida. Na tumalsik ang suot nitong sombrero. Na makikita ang ating bida na nakasipa pa rin. Na napalingon ng tingin ang ating bida sa lalaki na ito pala ay kalbo na sinasabi sa kanya na sinisipa daw ba niya ang mga taong unang beses pa lang niyang nakikita.
Dagdag pa niya na napaka-arogante daw niyang bata. Nakalingon pa din ang ating bida sa kanya, habang nakangiti hawak ang sombrero niya na unang beses daw niya ang muka niya. Alam daw niyang sinusundan niya siya sa nakaraang ilang araw. Natumugon sa kanya ang master ng kalbo na sinabi na talaga. Mukhang mas may kakayahan daw siya kaysa sa inaasahan niya. Natumugon ang ating bida sa kanya na bakit daw niya siya sinusundan. Natumugon ito na inaasahan daw niyang kilala na niya ang kanyang apprentice. Na sinabi ng ating bida sa kalbong master na apprentice. Nabigla niyang naalala at napasabi na ang tinutukoy daw ba niya ay yung lalaki noong nakaraan. Nahinagis ng ating bida ang sombrero sa lalaking kalbo na sinabi pa niya na hindi daw niya matandaan na nasaktan niya siya. At nandito daw ba siya para maghiganti? Napatanong na sinambit ng lalaki na maghiganti. Na sinabi sa kanya ng lalaking master hawak ang kanyang sombrero na hindi. Kung hindi ang kabaligtaran daw nito. Sinundan daw niya siya para malaman ang tungkol sa kanya. Ibinalik ang sombrero sa kanyang ulo na sinabi pa niya na sa kabila daw ng pagkakaroon ng mga kakayahan tulad nila, tila nagpapanggap daw siyang mamuhay ng normal na buhay. Dagdag pa niyang sinabi na ano daw sa tingin niya. At paano daw kung sumali na lang siya sa kanila? Na sinabi sa kanya ng ating bida na sa kanila. Natumugon nito na ibinuka ang kamay na sinabi sa ating bida na sila daw ay isang organisasyon na kumokontrol sa mundo mula sa mga anino. At may mga tao daw na may kahanga-hangang kakayahan na nagtago sa mundo. Sinabi pa niya sa kanya na tinanggihan daw sila ng mga tao at tinatawag daw silang mga mangkukulam o propeta, depende daw sa panahon. Hindi daw ba niya naiisip na mali iyon? Naitinikom ang kanyang kamao na sinabi na gusto daw nilang bumuo ng isang mundo na may tamang kaayusan, na isang mundo kung saan ang mga may kakayahan ang nangunguna. Na makikita ang ating bida na nakatingin lang sa kanya na sinabi pa nito na hindi rin daw ba naiisip na mali ang mundong ito. Nakumamot sa ulo ang ating bida na sinabi nito na anong klaseng kalokohan daw naman yan. Na napasabi ang lalaki sa kanya na ano. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na kaya sa madaling salita. Ang gusto lang daw nila ay sakupin ang mundo sa pamamagitan ng puwersa, di ba? Iyon daw naman ay hindi akmang ideya. Sinabi pa niya habang makikita si Red Demon na hindi daw ito ganun kaayos na ideya gaya ng iniisip niya. Ang tanging naghihintay sa dulo niyan ay mga dugong kamay at isang nag-iisang kamatayan. Nakumaway na ang ating bida habang papalayo na sinabi pa niya na gawin daw nila ang dapat nilang gawin. At hindi niya sila guguluhin kung hindi daw niya siya guguluhin. Na sinabi sa kanya ng lalaki na tumatanggi daw ba siya sa kanyang alok. Na binunot ang espada na sinabi pa niya sa kanya na ibig sabihin daw niyan, maaari daw siyang maging kaaway na pwedeng makabangga sa kanila sa hinaharap. Na nagulat ito na nagtataka nang sabihin sa kanya ng ating bida na inilabas daw ba niya ang kanyang espada. Na nanginginig ang espada nito na sinabi sa isip na hindi daw siya makagalaw. At siya daw ay napapangibabawan ng sobrang lakas na takot. Na lumingon ang ating bida na tumingin ng kakaiba na sinabi na ayaw na daw niyang ulitin ang mga bagay na mga sinabi niya. Umalis na daw siya. At sabihan daw niya ang mga tao niya na huwag lumapit sa kanya. Na napaupo ang lalaki sa lakas ng ating bida na sinabi pa niya na kung muling magpakita daw siya, sisiguraduhin daw niyang maranasan niya ang isang buhay na impyerno. Na makikita ang lalaki na nahihirapan ngunit tila ito ay nakangiti pa na sinabi pa nito na hindi daw niya alam na mayroong ganitong tao na makapangyarihan. Napilit niyang hinahawakan ang kanyang espada na sinasabi pa na siya daw ay sobra talagang napakalakas. Na makikita ang ating bida na nakatalikod na tila susugurin. Na siya ay mabilis na gumalaw pagilid. Na naiwasan niya ang espadang itinapon sa kanya na ito ay makikita na tumama sa lupa. Na lumingon ang ating bida sa lalaki na mabilis na nawala. Na nagtataka ang ating bida habang sinasabi ng lalaki sa kanya na ilang beses na daw niya itong naranasan para maging ganun kalakas. 10. Hindi, marahil daw ay daan-daang beses. Nananlaki pa ang mata ng ating bida nang sabihin pa nito na returner. Ilang buhay na daw ang kanyang naranasan. Natumawa ito na sinabi pa sa kanya na huwag daw niyang sabihing inaakala niya na siya lang ang bumalik sa nakaraan. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata. Ika-17 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kanilang paaralan na sinasabi na ang College Scholastic Ability Test daw ay lumabas na ang resulta.
Na sinasabi ng gurong ito sa kanila na alam daw niyang gusto na nilang lahat malaman. Na tinawag niya si Jung In-yu. Na agad naman itong nagtaas ng kamay na sinabi mula sa likod ng ating bida na andito daw siya. Na lumingon ang ating bida na sinabi sa kanya na narinig daw niyang uulitin niyang gagawin yan sa susunod na taon. At huwag daw siyang mag-alala, 1 taon lang daw naman. Na huminga ito at sinabi sa ating bida na manahimik daw siya. Na sinabi pang muli ng ating bida sa kanya na ito daw ay tulad ng kanyang inaasahan, di daw ba? At pagkatapos ay sinabi ng guro na hoy. Gang Jinho, wala daw siya sa posisyon para tumawa. Nagkaproblema daw ba siya sa kondisyon noong araw ng college scholastic ability test? At pagkatapos ay napahinga ito ng malalim. Na sinabi pa niya na bakit daw siya nagkamali ng 3. Mas pagbutihin pa daw niya sa susunod. Natumugo ng ating bida na nagulat ang mga kaklase niya sa kanyang likod samantalang si Jung In-yu ay naiinis na tumawang sinabi pa ng ating bida na hindi na daw niya to ulitin. Na pinag-umpukan siya ng kanyang kaklase na sinabi sa kanya na hoy, Gang Jinho. Talagang daw bang 3 lang ang mali niya? Ang galing daw naman niya. Dagdag pa ng mga ito na hindi daw naman siya ganun kagaling noon, di ba? Kainis. Paano daw ba siya napakagaling sa lahat ng bagay? Na huminga ng malalim ang ating bida na ito ay nag-isip na sinabi pa sa kanila nito na marahil nagkaroon daw siya ng problema sa kanyang kondisyon. Dagdag pa niya na nagiba ang itsura ng mga muka nito nang sabihin pa niya na ang 3 pagkakamali daw ay masyadong marami pa sa kanya. Na napasabi ang mga ito na ano? Na sinabi pa ng mga ito na kunin daw siya at sunugin nila ng buhay. Na dumating sina Han Seon at si Park Hyo-min na sinasabi ni Han Seon na hindi daw siya makapaniwala na mas mababa pa ang nakuha niya kaysa sa isang taong tulad niya. Na sinabi naman ni Park Hyo-min na naku naman. Alam na alam daw naman niya na masaya siya na makakapasok siya sa parehong universidad na papasukan niya. Na sinabing muli sa kanya ni Han Seon na manahimik daw siya Park Hyo-min na makikita ang ating bida na kinurot ang muka ng kanyang mga kaklase. Na sinasabi pa sa kwento na 1 linggo na daw ang nakalipas mula noong college scholastic ability test at noong araw na nagpakita ang misteryosong lalaki. Wala na daw na palatandaan ng mga taong nagmamasid kay Gang Jinho. Naiisip pa ng ating bida noong sinabi ng lalaki sa kanya na huwag daw niyang sabihing inakala niya na siya lang ang bumalik sa nakaraan. Na makikita ang lalaki na sinasabi sa kwento na ang grupo ng mga returners. Mga taong nakatanggap ng pangalawang pagkakataon, katulad ni Gang Jinho na umiiral dyan. At ito daw ay isang bagay na hindi inasahan ni Gang Jinho. At ang nakagugulat na katotohanan ito daw ay nagpaisip sa kanya. Marahil sila daw ang mga taong tunay na makakaintindi sa kanya. Na makikita ang 3 na sinasabi sa kanya ni Jung In-yu na hoy. Hindi daw ba siya sasama sa kanila? Na naiinis namang sinabi ni Han Seon na hindi daw talaga niya mapigilang sirain ang kasiyahan. Na sinabi pa sa kwento na pero ang makipag-ugnayan daw sa kanila ay nangangahulugang pagkawasak ng kasalukuyan niyang buhay. Na tumugon sa kanila ang ating bida habang nakasakay sa bisikleta na hindi daw pwede ngayon. Sasama daw siya sa kanila sa ibang araw. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kwento na huwag daw mag-alinlangan. At inukit daw ni Gang Jinho ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. At pagkatapos ay makikita ang mga pagkain. Na ang pamilya niya ay salusalong kumain sa iisang lamesa. Na sinabi ng kanyang ama na dahil maganda rin daw ang nakuha ni Jinho sa kanyang mga grado sa college scholastic ability test, paano daw kung mag-family trip sila ngayong weekend? Na mabilis namang sumang-ayon ang kanyang kapatid. Na sinabi naman ng kanyang ina na napakaganda daw niyan. Matagal nang hindi daw sila nagkapag-trip na magkakasama. Na biglang makikita ang mata ng ating bida na nagulat. At hinampas ang lamesa na sinabi na hindi daw pwede. Na nagulat ang kanyang pamilya na napatingin sa kanya na sinabi ng kanyang ama na bakit daw naman. Na sinabi ng ating bida sa kanila na hindi daw sa araw na yon. Na makikita ang ating bida na seryosong nakasimangot. Makikita ang kanilang tahanan. Na sinabi sa kanya ng kanyang ama na Jinho, okay lang daw ba kung magtrabaho siya sa cafe? Na sinabi naman ng kanyang kapatid na hoy, huwag daw niya siyang pigilan at nakatakda daw siyang makipagkita sa mga kaibigan niya. Na sinabi sa kanila ng ating bida na hindi. Pwedeng isara daw muna ang cafe ngayon at makipagkita daw siya sa kaibigan niya sa ibang araw. At maglaan daw sila ng oras bilang pamilya sa bahay ngayon, okay?
Nasinugod siya ng kanyang kapatid na sinisigaw na anong problema daw niya. Una, ang family trip at ngayon ito daw. Natinakpan ng ating bida ng hood ng jacket niya ang kanyang kapatid. Na sinabi pa niya habang itinali niya ito na pwede daw niyang gawin anumang gusto niya simula bukas. Kaya't pakiusap, magtiis lang daw siya sa kanya ngayon. Na sinabi sa kanya ng kapatid niya na ano daw ba ang ginagawa niya. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na hindi daw niya hahayaan na lumabas ang kahit isa sa kanyang pamilya ngayon. Na sinabi pa niya na ngayon daw ay ang December 1st. Ito daw ang araw na kung saan naging punto ng pagbabago sa kanyang buhay sa kanyang nakaraang buhay. Ito ang araw na nagkaroon daw ng aksidente ang pamilya niya habang nasa isang family trip. At ang araw na nawala ang kanyang mga binti at ang buong pamilya niya. Sinabi pa niya na alam daw niya ang pamilya nila ay namumuhay sa isang ganap na ibang kapaligiran ngayon, pero pagkatapos marinig ang mga salitang family trip mula sa kanyang ama at hindi daw niya kayang magpabaya. Na sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na humawak sa liig na Jinho bakit daw ayaw niya silang palabasin. Na sinabi naman ng kanyang ina na may problema daw ba. Habang makikita naman ang kanyang kapatid ay nangangapa dahil sa takip sa kanyang muka. Na sinabi ng ating bida na pasensya na daw. Pero kailangan lang daw nilang makinig silang lahat sa kanya ngayong araw. At sumapit na ang hating gabi na makikita ang gilid ng kanilang tahanan. At makikita ang loob na tahimik na. At ang kanyang magulang ay makikitang nakatulog na. Pati na ang kanyang kapatid na babae. Na ang ating bida ay nakatingin sa kanyang kapatid na parang napanatag na. Na makikita ang orasan na nakatutuok na sa 12:00. At ang ibig sabihin nun ay nalampasan na ng ating bida ang kanyang pinangangambahan. Na napahinga ng malalim ang ating bida. Na siya ay nakaupo sa sofa na sinabi pa niya na sa wakas. Tapos na. At buti na lang daw at walang nangyari. Na tumingala ang ating bida. Na nakita niya ang family picture nila na sinabi na hindi daw niya papayagan na sila ay mawala. At hindi daw siya mag-iisa sa pagkakataong ito. Na pinagdaong palad ang kanyang kamay na sinabi pa niya na isang ibang kapalaran. At isang buhay na hindi daw niya alam. Sinabi pa niya habang makikita siya na sa wakas. Magsisimula na daw ang lahat ngayon. At makakasigurado daw siyang magiging interesante ito. At sumapit na ang umaga na makikita ang paaralan. Na sinabi sa kanya ni Secretary Cho na teka nga lang daw muna. Maganda daw naman ang mga grado niya sa College Scholastic Ability Test. Hindi daw niya maintindihan kung bakit parang may iniisip siya, Jinho. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na mayroon daw siyang problema. Na makikita ang muka niya na sinabi sa isip na maayos daw ang magsimula ng bago. Pero hindi pa daw niya naisip kung ano ang nais niyang gawin sa hinaharap. At pagkatapos ay sinabi niya kay Secretary Cho na si Yumin daw ay gustong maging pro-gamer. At ang kapatid daw naman niya ay may pangarap na maging idol. Pero wala pa daw siyang ideya kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Na napasabi naman si Secretary Cho sa kanyang sarili na sa tingin daw siguro. Ang mga sandaling tulad daw nito ay talagang nagpapakita sa kanya na parang isang karaniwang estudyanteng high schooler siya. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na kaya nag-aalala daw siya tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap. Na sinabi pa niya habang magkaharap sila na marami pa daw siyang oras sa buhay. At hindi daw naman masama kung bibigyan niya ng oras ang pag-isip tungkol dito. Natumugon ang ating bida na sinabi na hindi. Hindi daw niya kayang mamuhay ng walang plano. Na napasabi na naman sa kanyang sarili si Secretary Cho na ang mga sandaling tulad nito ay nagpapaniwala daw sa kanya na hindi siya ganoon. Makikita ang looban ng silid na sinabi pa ni Secretary Cho na napakarami daw niyang iniisip at pinagdaraanan sa College Scholastic Ability Test kamakailan. At baka kailangan daw niya ng pahinga. Dagdag pa niya na mga panahong puno daw ng tensyon ang nagiging sanhi ng madaling pagkabahala at pag-aalala ng mga tao. Na napapaisip naman ang ating bida. Na nakatingin si Secretary Cho na sinabi pa niya sa ating bida na kung mayroon daw siyang maibibigay na payo, irerekomenda daw niyang maglakbay ka sa isang lugar. Na makikita ang ating bida na napasabi na isang trip. Makikita ang beach na sinabi pa sa kanya ni Secretary Cho na tama. Ang pagdanas daw ng maraming bagay sa iba't ibang lugar ay madalas nagpapaisip sa kanya na ang mga alalahanin ay hindi daw naman talaga malaking bagay. Na makikita ang ating bida na nag-iisip na sinabi pa sa kanya ni Secretary Cho
na dahil wala naman daw siyang problema sa akademiko at pinansyal sa ngayon, bakit hindi na lang daw niyang subukang maglaan ng oras para maglakbay sa labas ng bansa. Na sinabi niya sa kanyang isip na sa labas ng bansa. At pagkatapos ay sinabi niya sa isip na totoo na halos hindi daw siya nagkaroon ng sariling oras simula nang bumalik siya sa modernong mundo. At may lugar din daw siyang gusto niyang bisitahin. Na sinabi ng ating bida na ang paglalakbay daw ay magandang idea daw yan. Na masayang sinabi sa kanya ni Secretary Cho na kung ganun, gusto daw niyang irekomenda ang Thailand. At nakapunta na siya daw ron noong nakaraan at nang naputol ang pagsasalita niya nang sinabi ng ating bida sa kanya na may lugar daw siyang gusto niyang puntahan. Na napasabi si Secretary Cho na ganun daw ba? Nakapili na daw pala siya ng lugar. Dagdag pa niya na okay sige kung ganun, tutulungan daw nila siya sa pag-aayos ng tiket at sa pagtuturo. Tinanong pa niya na saan daw ba niya gustong magpunta. Na makikita ang ating bida na nakangiting sinabi na sa China. At dito na po nagtatapos ang ika-17 kabanata.